So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, medyo malaki po talaga yung problema ng ating buwang na Vice Presidente na si Sara Duterte. So, sangkatutak po na kaso ngayon ang kinaharap nito. So, una po, meron siyang apat na disbarment case. Pagkatapos, meron siyang isang kaso ng grave threat sa DOJ. And lastly mga kababayan, may magsasampa na po ng kasong impeachment sa kanya, posible this week. So pag-usapan natin 'yan 'no. So actually 'no, nauungkat ngayon yung disbarment case ni Sara Duterte noong 2013. So ngayon ang nangyari po sa DOJ, 'di ba, binalikan po ito. Binalikan kasi hindi pa pala dismiss. So pag-usapan natin 'yan 'no. So una dito mga ka-Streetwise 'no, pakita ko 'to sa inyo. Ito nahalungkat natin 'to sa balita 'no. This is from 2011. Ayan, sabi dito, sheriffs seek Sara Duterte's disbarment, 'di ba? So the Confederation of the Philippines yesterday asked the Supreme Court to disbar Davao City Mayor Sara Duterte, who is now being investigated for punching a court sheriff. So actually, no, sabi ni Sara Duterte, nagkapatawaran na raw po sila nung sheriff na sinapak niya. Yun nga lang, itong grupo po ng mga sheriff sa Pilipinas, tinuloy po yung kaso. At hanggang ngayon, hindi pa pala nadi-dismiss ito. So actually, ito yung unang kaso. Di ba? 2011. Katapos, noong 2013, merong pangalawang disbarment case kay Sara. Di ba? Sheriff filed second disbarment case versus Sara Duterte. So ito February 6, 2013 naman ito. So, ganun lang din. A group of sheriff has filed a second disbarment complaint against Davao City Mayor Sara Duterte for attacking a court sheriff during a demolition row on July 1. So, ang point kasi dito mga kababayan, di ba? Ganyan po talaga kaengot tong si Sara Duterte. Hindi niya po talaga kayang i-practice yung kanyang profession bilang lawyer. Kasi una, no, yung sheriff kasi mga ka-streetwise, ito po ay inutusan ng korte. Hindi po gagalaw ang sheriff kung hindi po ito inutusan ng korte. So ang ginawa ni Sara Duterte, sinapak yung sheriff. Oh, so ngayon mga kababayan, nagsalita na po yung DOJ kahapon na ito po ay uungkatin ulit nila. Itong dalawang kaso po na to. And then meron pang isang kaso na disbarment si Sara Duterte regarding yun nga lang kasi medyo ano yun anonymous kasi. Anonymous yung nag-file. So regarding po dito sa what do you call this, sa sinabi nga ni Sara Duterte na papahukay daw po ni Sara yung bangkay nga ni Ferdinand Marcos Sr. So meron siyang another kaso doon. So yung pangatlong kaso po ni Sara Duterte ngayon is na-file din po ngayong araw. Ngayong araw lang 'to. 'Di ba ni Larry Gadon. So nag-file po ng disbarment case si Larry Gadon kanina. Okay? So ito yung nakasulat kanina. Ito yan. So Secretary Lorenzo Gadon. So, si Larry Gadon nag-file, no? Okay. So, sabi dito, so, the undersigned hereby respectfully urge the Supreme Court to initiate a motu proprio proceeding of disbarment against Vice President Sara Duterte Carpio, who went to a live press con on a Zoom call spewing expletives, no? Like, putang ina mo, addressing alam nyo kasi mga kababayan, si Larry Gadon, ito pala, sorry, di ko napakita. Yan, ito pala. Yan, ito. So, si Larry Gadon kasi mga kababayan ay na ano rin pala, na na-disbar din po ito sa pagmumura. Di ba? Kasi, ano ito yung point Si Duterte nagmumura din. Di ba? Si Duterte nagmumura din. So, bakit walang nag-file ng kaso kay Duterte? Kasi unang-una po, merong immunity si Duterte, si Digong. O si Sara wala. At pangalawa mga kababayan, si Duterte kapag nagmumura, nakakatawa. Pero si Sara pag nagmura, nakakainis. So yun no. So o nga pala hindi ko napakita yung picture sa inyo. So ito pala yung picture ni Larry Gadon kanina. Yan. So nag-file siya ng kaso kanina. So continue natin no. Sabi pa dito, okay. It's now a subject of discussion among senators, congressmen, and the general public. Even worse, Vice President Sara also issued a threat against the President Marcos
ni Sara Neta Marcos and Martin Romualdez. She categorically and unequivocally stated that she has talked to someone who is directed to kill the three of them. So nakipag-usap po kasi si Sara Duterte sa isang hitman para ipagganon nga po yung presidente. So grave threat talaga yon, di ba? So ito ang point dito mga kababayan. Actually, ito no, medyo nahalungkat ko rin po ito. Ito, nabalita po ito pala noong 2018. Di ba? Okay, Sara denies lobbying to have disbarment case withdrawn. Okay, nung habang presidente nga po si Digong, meron pong usap-usapan na si Sara Duterte po ay nagla-lobbying para po yung kaso niya, no, kasi ito 2018 to eh. So, yung dalawang kaso ni Sara Duterte ay mabasura, 'di ba? So, ang point ko dito para hindi tayo malito noong 2018, dalawa pa lang po yung disbarment case ni Sara. Dalawa. Ngayon 2024, nadagdagan pa ng dalawa. So, bali apat na. So, ang point dito mga kababayan, noong 2018, 'di ba? Meron pong usap-usapan na nagla-lobbying po si Sara Duterte para yung dalawang kaso niya noon ay mabasura. Ang problema nga, hindi nga po nabasura. At ngayon po is nahalungkat ito ng DOJ at ipuproceed po ito. Actually, dapat matagal nang na-disbar si Sara nung nanapak siya ng sheriff eh. Kasi mga ka-streetwise, no, bilang isang abogado, hindi mo kailangan manapak ng sheriff. Kasi po, ang ginawa po ng sheriff ay parte po ng kanyang trabaho na nagpapatupad lang din po ng batas. Bobe, psychopath nga eh. Buwang nga eh. Isipin nyo meron tayong buwang. Buwang na vice presidente. Oh, so sabi dito, so mayor pa pala siya nito. 'Di ba? So Mayor Sara Duterte has disavowed the effort of a certain individual reportedly lobbying for the withdrawal of a disbarment case filed against her before the Integrated Bar of the Philippines IBP over the punching of a court sheriff several years back. In a statement released Wednesday, Mayor Sara said the unnamed individual has been making the rounds, talking to the petitioners and witnesses to make the disbarment case against her go away. So may usap-usapan mga kababayan na meron pong inuutusan si Sara Duterte noong 2018 na ibasura po ng Supreme Court yung kaso na disbarment sa kanya. So ganyan po siya kawalang hiya mga kababayan. Dapat po talaga, obvious to obvious po talaga na na walang alam sa batas eh. Saan ka nakakita na abogada na walang alam sa batas? Si Sara Duterte lang po yun. Oh. So ngayon mga ka-streetwise, no? So ito pa yung mga gusot na kinakaharap ni Sara. So yung lastly na pag-usapan natin, yung grave threat na kaso niya. So ito meron tayong gagawin ng reaction video dito. Ito po yung from News 5. Sige, panoorin natin to. Move sa larong chess ang senaryo na tila gustong linawin muli ni VP Sara Duterte kaugnay sa banta niya kay Pangulong Bongbong Marcos na anya taken out of logical context. Kita mo, di ba? May sampina ka na. Di ba? Sinampina na si Sara Duterte regarding dito. Tapos si Sara Duterte naman, salita ng salita. Actually, mga kababayan, kung talagang matino kang abogado, kapag may sampina ka na, dapat dito, ang dapat na sagot mo dito, sasagutin ko na lang po yan doon po sa korte. Ganun yun eh. May sampina ka na eh. So, ibig sabihin nun, kapag may sampina ka na, umiiral na po yung due process. Tapos ito namang bobong Sara Duterte na abogado daw, di ba? Pinag-uusapan yung kaso niya sa media. Buwangit ka talaga. Buwang. Hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. Kita mo may sampina ka na nga, gusto mo pa areglo. Pinag-uusapan pa areglo. Actually, wala nang areglo dito kasi nga may sampina ka na eh. Bang Vice President Sara Duterte ang humarap sa media. Hindi na raw siya makikipag-ayos pa sa dating kaalyado at running mate na si Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod yan ang paghahain ng sapina ng NBI sa kanyang opisina para makapagpaliwanag sa umano'y grave threats at posibleng paglabag niya sa anti-terror law. Tanging legal counsel lang ng OVP ang tumanggap ng sapina. Ito ang pagpapatunay na meron tayong due process. Bibigyan natin ng pagkakataon ang ating Vice President na maibigay ang kanyang side on the controversy. Alam nyo, no, ito maisingit ko lang, no. Binabalita na rin po kasi sa mainstream media yung nangyari po
kay Sara Duterte, yung grave threat nga po kay PBBM. So, nilusob po ito ng mga bobong DDS. Baka gawan natin ng content yan mamaya, no? So ngayon, sabi ng mga bobong DDS, si Sara Duterte daw po yung biktima. Kita niyo naman mga kabobohan ng mga to, no? Lahat lang ito mga kababayan, nagsimula po ito lahat sa mga Duterte. Sino bang gumawa ng rally? Sino bang nag-orchestrate ng maisog rally? Sinong tumawag na bangag presidente kahit hindi totoo? Sinong unang tumawag ng tambaluslos? Di ba kayong mga Duterte? Tapos sasabihin ng mga bobong DDS, hindi ang totoo niyan, biktima ang mga Duterte dito. Doon yan sa mga YouTube video ng international media. Pati sa international, nagkakalat kayo mga bobong DDS. Continue. Paliwanag niya at kasama na yung sinasabi niya na may threat sa kanyang buhay. Nag-ugat yan sa pagbabanta ng Yan ha. So ngayon, pag umarap po si Sara Duterte po sa DOJ at pag pinagpaliwanag siya regarding dyan sa grave threat na ginawa niya, ang unang tatanungin dito ng DOJ, saan mo nakuha yung grave threat? Sa'yo, kay Sara. Di ba? Kapag wala ka napakita, buwangit ka talaga. Di ba? Kasi nagsimula ang lahat ng ito, kaya daw sinabi ni Sara Duterte daw ito, kasi nga daw po, meron daw pong banta sa buhay niya kay Sara. So kaya bumawi lang daw po siya. So ngayon, hahanapin po ito ng DOJ kung totoo ba ito. At malalaman ng DOJ po yan kung ito po ay tampered o gawa-gawa lang ni Sara. Yari ka dito. bise na ipapapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ipinaliwanag ni Inday Sara ang mga binitawan niyang salita. Kapag namatay ako, in the context of, don't worry about my security. So this means, pinatay ka. Diba? I have to die first. They have to kill me first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Is revenge. So ngayon mga kababayan, inulit na naman ni Sara. Inulit na naman ni Sara. So ngayon, yung sinasabi ni Trixie Cruz Angeles na ito daw po ay hyperbolic, hindi totoo yun. Kasi confirm na mismo ni Sara na totoo yung threat niya. So yung sinasabi po ni Panelo na ito po daw po ay pagbibiro lamang ni Sara Duterte, hindi rin totoo yun. Yung sinasabi ni Panelo na biro lang ito kasi inulit na naman dito. Yung sinasabi po ng mga tagapagtanggol ng mga DDS na hindi daw po seryoso si Sara Duterte, bobo po talaga kayo. Kasi ito si Sara Duterte mismo ang nagko-confirm na seryoso siya doon sa threat niya. Itong Panelo na to tsaka Trixie Cruz Angeles na to, papangit yun na nga, bobobo nyo pa. Grabe no, kung ako sa katayuan ninyo, di ba? Magbibigti na lang ako. Isipin mo, pangit na nga kayo, bobo pa kayo, mga abogado pa kayo niyan ha. From the grave, a crime. Wala raw sa tamang konteksto ang pagbibigay kahulugan sa sinabi niya. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? Wala. Alam nyo, ito yung pinakabobo dito eh. Hindi mo kailangan gamitin yung word na assassin para sabihin na meron kang assassination plot. Bobo eh. So So parang example lang, 'di ba? Pwede ganito, example lang 'to Pwede mong sabihin na meron akong kinausap na hitman. Wala kang sinabing papatayin, pero sinabi mo meron ka nang kinausap na hitman, hindi mo na kailangan na sabihin yung word na papatayin para malaman kung ano ba yung intention mo. Ganun yan, Sara, bobo mo naman eh. Ang bobo nito, men. Ang bobo. Continue nga. nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Di ba? Hindi mo kailangan gamitin yung word na murder at saka assassin. Nakipag-usap ka na nga ng hitman. So, anong gagawin ng hitman? Magiging clown. Magiging clown sa birthday party? Hindi. Kaya nga hitman eh. Ang malinaw dito, nakipag-usap ka na ng hitman. So, anong gagawin ng hitman? Magpapaganon. Bobo naman ito. Ang bobo. Tingin naman ni NBI Director Jaime Santiago, seryoso talaga ang pagbabanta ni VP Sara. 2 beses sinabi ni Madam Vice President na no joke. Di ba? Talagang serious siya on her instruction to kung sino man yung assassin, kung sino man yung pati yung assassin na na kausap ni Sara Duterte,
tatanungin din po ng DOJ yan. So, sino yung kausap mong hitman? Sino yon? Actually, yung pakikipag-usap pa lang sa hitman, crime na po yun. Usap niya. Maging si Justice Undersecretary Jesse Andres tinabla ang ideya ng tinatawag na conditional threat o yung pagbabanta na may kondisyon gaya ng kay VP Sara na papatayin lang daw si Pangulong Marcos kung itutumba siya. A threat is a threat. If I say that if you do not fulfill your obligation, I will kill you. That is plain and simple threat. Whether or not you fulfill. Kaya nga, ang bobo ni Sara talaga, 'di ba? Pinapaikot niya yung batas na wala siyang alam. Actually, nakakatakot ito. So, yan mga kababayan, so kayo po, ito po yung mga kinaharap po ni Sara Duterte na kaso. So, 4 na disbarment case, isang impeachment complaint, posibleng this week po ito maipasa, at saka itong grave threat na kaso niya from DOJ, I think, no? So, so kayo po, ano masabi niyo nga po dito sa mga kinaharap na ni Sara Duterte? Deserve niya ba ito o baka na naman may DDS na makapanood nito, no? Huwag kayong tanga, ha? So, yan, so dyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod po nating content. So, thank you, salamat, and babush!